May nga sa no? Good morning. So, dalayawon ginang Ginoo no. For the past 2 months nga wa kita kakitanay by God's grace no ari kita liwat diri no nakatipon kag pamalandong no kung makasimba sa aton nga Ginoo. So as we start no ginapangabay kong tanan sa pagtindog for our scripture reading, please open your Bibles in Psalm 112 verses 1 to 10. Sa liwat no, sa aton nga scripture reading, Psalm 112 or 112, verses 1 to 10. Praise the Lord. Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in His commands. Their children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in their houses, and their righteousness endures forever. Even in darkness, light dawns for the upright, for those who are gracious and compassionate and righteous. Good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice. Surely the righteous will never be shaken. They will be remembered forever. They will have no fear of bad news. Their hearts are steadfast, trusting in the Lord. Their hearts are secure. They will have no fear. In the end, they will look in triumph on their foes. They have freely scattered their gifts to the poor. Their righteousness endures forever. Their horn will be lifted high in honor. The wicked will see and be vexed. They will gnash their teeth and waste away. The longings of the wicked will come to nothing. Pangamuyo kita. Balaan nga may, Father God, salamat sa ngini nga tsimpo, O Lord, na gintipon mo kami, Father God, paagi sa imong bugay, Ginoo. Una sa tanan, Ginoo, paagi kami sang kapaturan, Ginoo, sa amon masala, Ginoo. You've been with us, Ginoo, for the last 2 months, Ginoo, kag salamat, Father God, sa imong providence, salamat sa imong grace, salamat sa imong kaluoy sa amon. Salamat nga ikaw ang amon security, Ginoo, despite sang amon kinanglanon, Ginoo, ikaw ang nag-secure sa amon mga needs, ikaw ang security namon, Ginoo, sang amon mga fears, Ginoo. Padayon, Ginoo, ga simba kami sa imo, kag padayon kami nga ampo sa amon mga kinanglanon, kag sa mga dason pa nga mga hitabo, Ginoo, sa amon kabuhi. Be with us, Father God. Hindi kami pagpabayi sa imo namon gina-entrust ang tanan nga butang, Father God. Kagapangayo man kami, Ginoo, sa imo kaalam, sa pagpamati sa imo pulong nga makatag sa amon kabakod. Gay makaalam, Ginoo, ang amon nga pastor, amon man nagwali, Ginoo, sa pagdala sa mensahe. Father God, be with us kang kabay-pining activity sa church. O Lord, will give you honor, praises, and glory. All this we ask in the mighty name. In Jesus' name we pray. Amen. Salawat no mo yung agas tanan kag ginapangabayan tanan sa pagpungko. As suggested, no, we will be skipping the welcome song, so we can say hi lang goro after sa aton nga panimbaon, and as much as possible we avoid ang shaking of hands and any kinds of physical contact, no, until we figure this out, no, ang aton nga ang ini nga masakit nga aton ginano tubang. So as we move forward, no, proceed kita sa aton nga opening hymn, Faith is the Victory. Ready? Sing. He
camp along the hills of light, in Christian soldiers ride, and press the battle ardent night, and veil the glowing skies. Against the foe in veils below, let all our strength be hurled. Faith is the victory we know that overcomes the world. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. His banner over us is love, our sword the word of God. We tread the road the saints above, with shout of triumph strong. By faith like a whirlwind red swept over every field. The faith with they conquer death is still our shining shield. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. On every hand the foe we find, throw up in red array. Let hands of these be left behind, and forward to the fray. Salvation's helmet on each hand, with truth all girt about. The earth shall tremble with our tread, and echo with our shout. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. To him that overcomes the foe, white raiment shall be given. Before the angels he shall know his name confessing him. Then onward from the hill of light, our hearts with love aflame will vanquish all the hosts of night in Jesus' conquering name. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Praise the Lord, no? Sina nga hambanon sa luwat gina-request ng tanan sa pagtindog. We all together read, no? Ito nga 10 Commandments nga makita sa Exodus chapter 20, verses 2 to 17. Ginoo nagsiling, in verse 2, I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or in the earth beneath, or in the waters below. But showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Remember the Sabbath day by keeping it holy. But the seventh day is the Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. You shall not commit adultery. You shall not give false testimony against your neighbor. Tanan,
You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. Praise God, no? Magpungko liwat ang tanan. Sa aton nga hymn of worship, How Great Thou Art, ang aton nga hymn, page 35. Ready? Sing. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the glowing thunder, their power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is Son not sparing, sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden had he buried. He bled and died to take away my sins. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great
praise the Lord, no? Sina nga ambanan. So this time, proceed kita sa atong nga congressional prayer, no? Kaupod si Pastor Al Marquez. Balaan kag Diyos namon nga may, nagadayaw kami, nagahimaya, bangod Ginoo nga ikaw ang Diyos nga maayo. Gintipigan nimo kami sa malawig nga tinion, tubtob nga nakabalik kami Ginoo sa imo sa pagsimba, sa pagdayaw ko paghimaya. Nagakalipay kami Ginoo, kag nagakalangkag sa sining oportunidad, tinion nga ginhatag nimo sa amon, nga amon ginahulat, kag inigin grant nimo subong Ginoo. Gani sa sining tion sa tunga sa mga kauturan, yara ikaw nagapakig-upod sa amon. Gani sa sining tion Ginoo, kami gid kara sa imo ginharian sing hanuot kagantop nga nagapahayag nga ini ang pagsimba isa ka mataas nga pag-honor Ginoo sa imo nga ngalan. Yari kami karon nagahatag kami sang amon kaugalingon Ginoo nga walay lipod kag walay kapin kag kulang Ginoo nga bangod na ang imo bugay kag kaluoy nagapadayon Ginoo sa amon kabuhi. Gani ini ang pagsimba Ginoo sa imo initanan ang kadayawan kag kahimayaan. Ako nagapangamuyo gid Ginoo nga ikaw gid magpadayon sa amon kabuhi nga proteksyon kag magpadayon Ginoo sa sining hilikoton sang pagpanimbahon Ginoo. Dayaw kami amay kay wala nimo kami ginpabay-i sa malawig nga tinion kag nagakahidlaw ang tagsa-tagsa sa mga kauturan nga mahimo ining hilikoton sang pagsimba. Gani Ginoo nagapadayon gid ako sa pagpangamuyo nga ini nga mga butang Ginoo ibutang nimo sa amon tagipusoon nga hindi ini madula tubtob nga ikaw Ginoo magapahayag sa gihapon sang imo Ginoo nga kaayo sa amon kabuhi. Ikaw ang Diyos nga balaan, kami nagapangayo gid sang kapatawaran sang amon mga pagkulang, sang amon mga shortcoming Ginoo nga sa malawig nga tinion Ginoo hindi kami makahimo sining buluhaton bangod sang mga sirkumstansya, bangod sang butang nga hindi mapahiway sa amon kabuhi Ginoo. Apang karon ini natigayon paagi Ginoo sa imo bugtong anak nga mo si Kristo Jesus. Gani Ginoo gabay nga sa amon pagsimba kuhaa ang mga kadagtaan sa amon nga tagipusoon kag sa amon tagsa ka kabuhi tinluoy kami hugasi kami Ginoo agud nga ang amon kabuhi mangintako sa paghalad sa imo karon. Nagakalipay kami kag nagapasalamat sa malawig nga mga tinion nga ini Ginoo ginhatag nimo sa amon. Labi na gid mga kauturan nga nagkariman sa sini nga tinion. Ginoo nagapangamuyo man ako nga sa gihapon ikaw magabless sang mensahe gamita ang imo kubos nga alagad tagaay sing gahom, tagaay sing power ang iyang mensahe. Tagua siya Ginoo sa idalom sang imo gahom kag sang imo kaluoy. Agud nga ang mga mensahe kag ang mga pulong makahatag sa amon sing kaalam kag pagpagbakod sa amon tagsa ka kabuhi. Salamat Ginoo nga sa gihapon ari mga kauturan nga naghatag sang ila mga tinion kag wala nimo ginpabayaan Ginoo sa mga balatian, sa mga bagay nga nagaabot sa tagsa ka kabuhi sa sining nga panimalay. Salamat Ginoo nga nakita namon sa gihapon ang amon tagsa ka kaglingon sa nahong kag sa tinion nga sa diin amon Ginoo ginakaidlawan ini nga mga butang sa pagsimba. Salamat Ginoo sang imo nga bugay, salamat sa mga blessing nga hindi maisip Ginoo. Kag bisan pa ila palambot ini Ginoo sa amon man mga kauturan, bisan pa nga hindi namon sila kaupod ato sila sa malayo nga lugar. Amon ginakalipay kay sa subong Ginoo. Online ini nga hilikoton sang simbahan sa community Christian Church Ginoo. Nagabalik ako Ginoo sa imo sang pagdayaw kag pagpasalamat nga ini mangin open sa tanan Ginoo nga lugar kag buligi ini Ginoo nga sa gihapon malambutan ang tagsaman ka mga kaabyanan, mga kauturan nga mga
Pilipino nga ato sa sagwa Ginoo kag makabati sila sang mensahe kag makaangkon sila sang kaluwasan. I-bless kami karon sa sining nga tinion sa amon pagpadayon sa sining likuton sa pagsimba. Akon ini ginatugyan kag ginasalig sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo kag manuluwas. Amen. Miracle, O Lord, incline thine ear to us, and grant us thy peace.
Good morning, everyone. Medyo malawig-lawigin man nga tinion, no? Nga wala kita nakatipon. Ginisip na kon mga exactly 11 Sundays, no? Nga wala kita diri nakatipon. But despite of that, we thank the Lord. Kay padayon ni sa gyapon ng aton hilikoton. Nagakasubo lang ko tungod kay may makuturan gid kita nga wala sang access sa internet, no? Ang aton mensahe, aton ginpadayon bisan naka-lockdown kita. Kag isa ginakon ka kabug-atan bilang amay sining iglesia nga matipanan ang inyo espirituhanon nga kinanglanon. Kag hindi ini masablagan bisan pa sang pandemic, no, nga nagaluntad sa aton. Kag blessed man ako tungod kay halos kalabanan nga mga churches, no, nag-online man sang ilang nga mga mensahe. Kag luwas ang akon mensahe, I'm sure nga madamo sang mga mensahe man nga nakabulig sa inyo, no, through internet. Kag amo nang isa ka bagay nga akon ginapasalamatan sa pihak, no, sining pandemya nga nagluntad sa aton, kay may mga malain, may mga maayo man nga nadulot. Kag isa na akon nga ginakalipay tungod kay aktibo na kita sa pag-access, no, sa mga maayo nga bagay. Kag madamo sa aton ang nakatuon sa madamo man nga mga doktrina, no? Nagapasalamat man ko kay nung Rodi sinang iya nga group chat, no, nga ginhimo, no? The Word of God alone. Kag madamo sa ato makuturan diri nga naga-follow sina. Kag matipanan, no, sa mga badalo mga pagtudlo sa bala niya kasulatan. Ti ari na kita subong sa ginatawag naton na new normal, no? Actually this is now the third norm. Kaya ang first norm, sa nga kalibutan, ti ato isang tiyempo ni Adan kag ni Eva. No? After the fall, that's a second norm. Ti subong gina-establish ang ginatawag nato new normal. I don't know kung nasta saan nga mag-sok-sok kita sining mask, no? Pero ako ang gatindog diri, I prefer not to wear mask tungod kay hindi masablagan akong hambal, kag malayo ako, no, sa inyo. And so far sa akong pagpanilag, daway naman guro sang carrier sang COVID diri sa aton, no? Kay almost 2 months na nga na-quarantine kita, kagulop na ito sa panimalay, no? So siling na akong gani guro, ang pamilya pwede man lang no? Maari sa atong ang pamilya pwede lang katilop danay kay sa ila sulod balay ti updanay man na sila, no? But to submit to the protocol instituted by our duly instituted government, i-follow naton, no? Wala kita sang pierdihon kung i-follow naton, social distancing kag pagsoksok sang mask naton. Kay balogid ako nga sa tanan nga butang nga nagahikot sa aton kabuhi ang Dios nagahikot para sa ikaayo. Nagakalipay ako, no, nga pagi sini naka-online kita kag sumugod subong hasta na ni sa masunod naton nga mga pagtipon tingoan naton nga record ining aton diri nga mensahe. Although subong ang setup hindi pa live, no, hindi pa ni live streaming. Gina-record lang ni Budji subong kag i-feed lang ini karon, no, sa YouTube para nga makit-an sa iba naton nga members siguro sa hapon na, no. Pero gapaabot gid ako nga pila ka adlaw ma-set up ginato ng live nga kun ano kakatabo diri aktual, no, nila nga makita kag mabatian sa sinaman nga tinion. Gani kung may makulang pa nga mga facilities diri, si Budji gamatamat, no. So wala pa masita palin si ila balay kay ining church wala pa sa internet. So I hope pila ka adlaw may internet connection ng church, no. Kag sining ko kay Budji, listabi ang tanan niya kinanglanon agud maka live streaming kita sa simbahan. Kay sining ko kung nalista mo na ang tanan nga mga equipment, ipasa tan aton sa aton mga young professional group, no? Nga mo ning ila project. I know that our young professional group are capable, no? They are capable sa pag modernize sining aton panimbahon. So subong sumugod sa itong March 29 nga aton mensahe, no, nga nagserye kita sang pandemic.
Ini naka-virtually record na, no? Kag hasta sa sunod. So, request ako kay Buji nga mag-create sa isa ka file nga diri naka-store tanan naton nga mensahe halin to anay hasta sa palaboton. Kay pwede ninyo ini masulit-sulit. No? Bisan sa sunod pa nga tinuig, sa inyo kabataan, pwede gyapon ninyo malantaw, no? Ang mga mensahe nga aton diri aman para sa inyo. Sa mo nang isa kabutang aton ginadayaw kag ginapasalamatan sa Ginoo. So sa sini nga aga, nagpreparar ako sa isa ka mensahe nga akong tigaluhan, Heavenly Treasure. Mga hinigugma sa tagsa katinion nga nagahimo ako sa mensahe, ang ara sa akon panumduman amo kamo, no? Mga miyembro. So ginatingwaan ko nga akong mensahe makater sa members sining nga church. Kag kung may ara man maka-access ka, makabati sa ibang nga lugar, kag kung di nila maintindihan, ti bahala sila, no? Kaya nga ako niya frame of mind yari sa inyo, no? Nga nagapamati. Kag sa mga miyembro naton, ilabi na gid, no? Mga kabataan naton ato sa abroad nga nagatrabaho, nga naga-monitor kag nagapadayon man sa aton diri nga mensahe. Langit non nga bahandi. Maghambal gani kita sang treasure o bahandi. Ini amo ang mga bagay nga aton ginapakamahal. Ginahatagan naton bili o importansya sa aton kabuhi. Siling ni Ginoong Kristo in Matthew 13, no? Latter portion of that. Nagambal sa dira, the parable of the hidden treasure and the parable of the pearl of the great price. Ang palanggiran sa isa ka bahandi umanggat nga natago. Kag perlas nga tuman kamalahalon. Nga kung ang isa makasapusin ni, handa siya nga mawad-an sang tanan niya nga propiedad, lamang maangkon. Ini nga bagay. Sa pagka-importante, sining isa ka bahandi, sining treasure, nga malahalon labaw sang satanan, bisan pa sa bugos nga manggad sang sa kalibutan. Ang aton sermon text sa sining nga aga, akon ginkwa sa the book of Matthew, chapter 6, verses 19 to 34. Basahon naton ini nga dinalan sa balaan nga kasulatan sa New King James Version. Okay. So ang dinala nagahambal sa aton, do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon or money. Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit
to his stature. So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Lumpata sa verse 33. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Magapangamuyo kita. Sa liwat Amay, salamat sining bag-o nga adlaw, nauna nga adlaw sang simana. Nga ikaw nagsugpon o nagdugang sang tagsa namon kakabuhi. Salamat Ginoo sa imo pagatipan, pagamlig sa tagsa kakabuhi namon. Nga imo kami ginamligan, gikan Ginoo, sa balatian nga nagaluntad sa amon palibot. Nagapasalamat di kami Amay, kay na nagapahayag sa imo kaayo. Apang labaw sa tanan Ginoo, labaw sang sa physical nga kabuhi. Kami nagapasalamat. Nga ikaw padayon nagaatipan ka nagaamlig sa amon espirituhanon nga kabuhi. Ginoo kabay, nga sa sini nga aga, ang padayon nga pagpakamaayo, imo ipasagahay sa tagsa namon kakabuhi, pagi sini nga mensahe. Hambal ikaw sa hamon, kakabay Ginoo, ini nga mensahe, mangin kabahin, sa ngamon kabuhi, kaggawi sa matagadlaw nga tanan, bilang imo mga kanakan. Ini nga akong pangamuyo sa ngalan, sa kadayawan ni Jesucristo. Amen. Sa sini nga dinalan, nga aton ginbasa bago gid lamang, aton diri pamalandungan ang tatlo ka kinaiya nga makabig naton nga ini isa ka halandumon nga bahandi umanggad. Heavenly treasure is the most desirable treasure of all. So ang una nga panguna-una nga aton pamalandungan nagapamulong. This treasure is not temporal, but eternal. Kung nga ama nangin malahalon, halandumon, ini nga bahandi umanggad, tungod ini nga bahandi nagapadayon. O ginatawag naton eternal. Verse 19 hasta sa verse 21, basahon naton liwat. Do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Gusto na akong inibasahon diri sa Ilonggo kag pamatiin nyo lang, no? Kay matahom kon mahangpan gid naton tanan. Dili kamo magtipon sa inyo kaugalingon sing mga bahandi sa duta. Diin ang sipit kag ang tuktok magapapas kag diin ang mga makawat magaguhab kag magapangawat. Kundi magtipon kamo sa inyo kaugalingon sing mga bahandi sa langit. Diin walay sipit, o ang sipit ini mga sapat-sapat, no? Kag tuktok nga magapapas kag diin ang mga makawat, hindi makaguhab, kag makapangawat. Kay kung diin ang inyo bahandi, dituman ang inyo tagipusoon. Mga kauturan sa sining nga dinalan, may duha ka bahandi. No? There are two kinds of treasures mentioned in this passage. The earthly and the heavenly treasures. The temporal and the eternal treasures. So duha ka bahandi ang ginamention na diri. Ang dutanon nga bahandi nga sa diin umalagi. Kag ang langit non nga bahandi nga ginahambal sa balaan nga kasulatan nagapadayon sa walay katubtuban.
Kag ginahambal diri nga ang bahandi diri sa duta hindi secured. No? Treasure on earth is not secured. Moth and rust, gina-mention dira, gin-highlight na kon, destroy, meaning earthly things are perishable. May ara pagkadaan, pagkadula sini. Thieves break in and steal, meaning earthly things are subject to losses. Pwede kawaton, no? Ang tanan nga butang diri sa kalibutan pwede nga madula, no? There is also loss, no? Kung ikaw negosyante, due to inflation, no? Stock devaluation, bankruptcies, wrong investments, pandemic, etc. Pila ka mga negosyo, no? Ang nagkalaputo tungod sining pandemic. No? So, ang atong propiedad, negosyo, manggad, o ano nga bagay sa sining nga kalibutan, may ara kadulaan. Sa isa lang kaiglap, madula ini. Amo na ang aton manggad o bahandi diri sa kalibutan. Sa amo nga rason, si Jesucristo nagpamulong, hindi kamo magtipon sining manggad sa duta nga aman. Kay kung diin ang inyong manggad, dara ang inyong tagipusoon. Kag kung ini madula, no, madamo sa aton, no, ang nagakahulog sa ginatawag naton depression. No? Kay once madula gani, ini nga bagay, nga imo tagipusoon yara dira, tama kadako, no, sang epekto sa imo kabuhi. Dumdumala ako na ng istorya, ko na diri sang isa ka negosyante, no? A billionaire. Nga sa isa lang kaiglap, naputo ang iyang negosyo. Tungod sa anomalya, sang iyang mga management staff sa likom, sang iya ihibalo. So naputo. Kag silang niya sa kaugalingon, wow, I lost everything. Kumadto sa iya nga pastor, masinulubon. Silang niya, pastor, you know, I lost everything. I have nothing left. Siling sa iya, pastor, what do you mean by you lost everything? Did you lose your faith in God? Siling businessman, no. I did not lose my faith in God. So what did you lose? Did you lose your salvation? Nadula ang imo kaluwasan? I did not lose my salvation. So silang sa iya, pastor, kung why mo madula ang ining nga pagtuo, nor your salvation, kung anugid man ang nadula sa imo, hindi to importante. Whatever thing you lost, it's not important. You have the faith, you have the salvation. Amo ning pinakamalahalon nga treasure. Ngaway sa may makakuha sa aton. Bisan ano pang virus o balatian nga magluntad sa kalibutan. Why sang isa nga makakuha sini nga treasure sa aton kabuhi. Neither life nor death. Nor things present nor things to come, because I'm sure that there are still worse things to come. They could never separate us from the love of God in Christ Jesus. This is the treasure nga yari sa aton. Treasure nga yara sa imo, Son of God. No? Paul in 1 Timothy 6:17 to 19 naghambal. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope
in wealth which is so uncertain. Gin-highlight na ko na. Ang word nga uncertain. Anything in this world is uncertain. But to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Hindi ta magsalig sa mga dutanon nga bagay, kaya hindi masaligan. Kundi magsalig ta sa Dios, kay siya makasarang, maghatag sa aton sang tanan nga kinanglaron para sa ikalipay sa aton kabuhi. Ang kasulatan wala nagatudlo nga magmanggaranon kamo. Ang kasulatan nagatudlo nga magkalipay kamo. No? Hindi nga magmanggaranon, kundi nga magkalipay. Amo na iya ang tudlo sa bala nga kasulatan. In fact, no, madamo sa mga manggaranon nga kabudlay magkabatya kalipay sining ni Haring Solomon, no? The sleep of the laboring man is sweet when he eats little or much, but abundance of the rich will not permit him to sleep. Ecclesiastes 5:12, no? Ano ang sugo ni Jesucristo kung padayon nato ini nga verse, no? Ini nga passage, verse 18 to verse 19, no? Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age. No? So, ginahasugo diri, be generous and willing to share. Kung anong imo, hindi sari ka tago. No? Kundi i-share. Kay paagi sini, you will lay up treasures for themselves. Amo din nga pamaagi gali nga makalay up kita treasures in heaven by sharing or by giving. No? Dumduman nato ng istorya bala sining parable of the rich fool sa Luke chapter 12 verses 13 to 21. Nagdamo ang iya patubas, no? So nag-abot sa iya panguna-una, kay kadamo sa akong patubas, dako na ni nga savings, no? Kinahanglan mapatindog ako dako pagid nga budiga. No? Para nga sa malawi nga tinuig, sabat na ang akon mga kinahanglanon. Anong hambal sang Dios? Buang-buang ka. Sino ang mapulos sining imo mga sinuptan? Kay karon nga gabi, kuhaon ta na ka. Hindi ka na maagahan. Amo nang hambal ni Haring Solomon bala. Nga kon kamo, nakaangkon sang bunga sa inyo pinangabudlayan. It's a gift from God. Enjoy it. Enjoy sa imo lifetime. Hindi ka magkuripot o kinot kayo, no? Anong ginakinutan mo? Kasi nangyaring Solomon, sino lang pulos ang imo manugang, no? Asawa, ubana sa imo bata, ngaway nagpangabudlay amo maga-enjoy. Sa imo ginputoy-putuyan, no? Kagway kaya ka-enjoy. So yun yung advice ni Haring Solomon is so wise, no? I'm not against savings, no? Ang kasulatan wala nagatudlo sang hindi ka mag-savings, no? Although ako wala ko savings kaya na plasta ko na sa inyo, wala ko ya barn, kaya ang pulong bala nga barn, budiga, nagarepresentar sang savings mo, no? Di siling ni Jesucristo lang to bala mga pispis, why sila budiga, no? Yet your heavenly Father feeds them. That's why ang akon nga savings account, 0. No? Why ko kabalo mag-less gali 3,000. Ginabuhinan. Ang BPI, kaya ilang maintaining balance is 3,000. So, nag-save ko 2,000 kasi ko ako save na, kaya ako na 2,000 mo. No? Paglanta ako nag-0. No? So, kadto ko sa bangko, siling ko sa ma'am, pilang maintaining balance nyo? Siling sang in charge, siling sir, 3,000.
Sino ko mag-less 3,000, gabuhin ka mo every month? Yes. Yung ko tagpila ginabuhin mo, yung 300 ang ginabuhin naman every month. No? Kung less than 2,000, so nag-zero. So, open ko yung account, pension account. No? So, pension account, 1 piso lang yan, di nila pagbuhinan. No? Kay pension account mo. So, akong pension account, tira, no? Why naman sulod, tungod kay for 18 months, no? Pagka-pension ko, ginkuha akong lump sum, no? So, sa August pa ko, no? Masugod. Why ko to saving sa akon nga 18 months, ginobos ko to ng gasto sa akon swimming pool. Because I want to enjoy it, no? So, gina-enjoy sa family, gina-enjoy ko, gina-enjoy sa pamilya ni Mrs., kag sa mga friends ko, no? So, may naman ko kung anong matabo sa imo. God is in charge, no? Ang Diyos bahala. Kung gubot na sa Ginoo nga patyon ko, bisan damo kwarta ko, o wala kwarta ko, then, my treasure is not here on earth. Ang sugo sa Ginoo, to enjoy it, no? Enjoy it with yourself, with your family, with your friends, no? Kabalo ka mo, kabudlay magkalipay, bala sining damo kwarta nga porti ka kuum, no? Kay liso yaw la to, hadlok na siya. Nga basi madula, no? Amo na ginakadlokan. So, hindi ka ka-enjoy sa imo kabuhi. That's my challenge. Kaga mo na ginatudlo sa balang na kasulatan. No? We should be a good steward. Ang tanan nga butang atong ginapagniyahan, iyan na sang Ginoo. So, ang rule number 1 is, use that for God's glory. Use that for God's glory. Kaya ano ang purpose natin? To glorify God and to enjoy. So gamita nga mahimaya ang Ginoo, kagamita man nga ma-enjoy nimo ang imo pagkabutang diri sa kalibutan, no? Kadumdum kamo sang rich young ruler, no? Ina-istorya sang rich young ruler, no? In Luke 18 verses 22 to 23, okay? Nga nakadto siya kay Ginoong Kristo, may balubi kung paano makaangkon sang kaluwasan, no? Siling ni Ginoong Kristo sa iyate, kumusta ang imo kabuhi? Nga ba Ginoo ka kampiyon niya sa akon kabuhi, no? Makasuguan mo nahimo ko gid. Ling ni Ginoong Kristo may isa pa nga kulang sa imo. Ano nga ambal ni Ginoong Kristo? So when Jesus heard these things, he said to him, "You still lack one thing. Sell all that you have and distribute to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me." But when he heard this, he became very sorrowful, for he was very rich. Kag diri ginhambal ni Kristo, do ano kaiwat sang isa ka tawo nga manggaranon nga makasulod sa ginhanan sang Dios. Kay ang iya treasure ara sa manggad, ang iya heart ara sa manggad, mas mahapos pa sang sa isa ka kamilyo nga makasulod sa buho sang dagom, sang sa isa ka manggaranon nga makasulod sa ginhanan sang Dios, no? Ang ginahambal din ni Kristo sa iya. You know what, young man? You have this earthly treasure, but you miss this heavenly treasure. Throw away. Ibaligya na. Inang butang. Ngara sa imo, kaghatag sa imo. Kagdira ka makaangkon sang manggad sa langit. So ang kasulatan maatag na katudlo sa aton, ha? Paano kita makatipon sang bahandi umanggad sa langit? Pagi sa pagkaalwan, pagi sa paghatag. You know what? Nagakalipay gid ako bala, no? Nga during the pandemic, no? Nakabati ako ng madamo sa mga kultura naton nga nagahatag, no? Ang aton niya mga young professionals nagatipon sa ila resources, no? Kag driver ni Rasakaying, no? Galibot, kaghatag, although iban di natin malabutan, ay hindi natin makuha ang address, no? Pero kabalaw ka mo, sa isa lang ka kilo nga bugas nga inyo mahatag, ginadeposit na sa Bank of Heaven, no? Sa langit may bangko, hindi tawag Bank of Heaven. Kag dito na mga treasure. Kag Bank of Heaven, grabing interest, no?
Once you deposit 1 kilo of rice, pagkadto, pag-abot mo na itong gahulat sa imo, tonelada. No? Nabugas ang nagahulat dito sa imo. O doon mo na kinanglan. But that is equivalent of joy ang kalipay. No? Nga maga-welcome sa imo. Treasure in heaven. Sell all that you have and distribute to the poor, that you will have treasure in heaven. Ari pa kita pinakatahom no, sa Lucas, ambal ni Ginoong Kristo. In Luke 14:13 to 14, Jesus tells us to give to those who can pay us back. Ang pagkaalwan bala sini mga tao nga hindi makabalos sa aton, hindi makabayad sa kaalwan nga aton ginatag. Jesus, why? No? Jesus answers, you will be blessed because they cannot repay you. You will be repaid at the resurrection of the just. No? May pagkabanhaw. Magabot si Ginoong Kristo. Kadira ang aton reward. Kung ining mga bagay nga aton gimpaambit sa aton mga kubos, kapigado nga kauturan, we will be repaid. Siling na konti, there is a bank in heaven. Waay na nadula sa imo. Mga hinigog maamuning aton gibaladumdumon. Anything that we laid on the altar of the Lord is not taken from you. Tanan nga butang bala, nga ginahatag ni mo sa elekton sa Ginoo, hindi na pagkabiga nga kadulaan. No? You cannot outgive God. No? Hindi nato niya masobrahan ang Ginoo sa paghatag. Hatag ka lang katiting, ang balo siya sa imo. Grabe. Although ini nga kamaturan ginagamit sa mga prosperity gospel, no? Nga hatag ka mo seed money kay ang Ginoo, tuod na siya, no? Nga ang Ginoo nagapakamaayo. Pero kung nang imo motibo sa paghatag sinaya nga pakamayon ka, then that's wrong, no? Hindi. Hatag ka pakamayon kag sa hindi, amo na imo yung motibo. Kay ang Ginoo nagapakamaayo. Amo nang kamaturan, mga hinigugma. Not only in the resurrection of the just, but even until now, sa aton kabuhi. Amo nang siling ni Kristo wala. Ang nagatipon, waay kakasobrahan. Ang nagakulang, tungkol sa pangatag, waay man kakawadaan. No? Amo nang kamaturan sa kabuhi, mga hinigugma. Kag siling ni Jim Elliot, no? Na-quote ko na inadiri, no? Jim Elliot, isa ni sa kamisyonero, ang ginpatay sa Ecuador, American missionary, no? Ginpatay ito siya sa Ecuador. Kag nakasulat sa iyang journal or diary, nga nabasahan sa iyang asawa, nga si Elizabeth Elliot. That is why si Elizabeth Elliot nagsulat sa libro, Through Gates of Splendor. Kanangin best-selling book sa itong 1956. Kanagin modelo nga libro para sa mga mission work. No? Kay si Jim Elliot, isa sang 5 ka misyonero nga nagkadto sa Ecuador. Nagkadto sila sa Ocas tribe, isa ka remote nga lugar, kag pinakapintas nga tribo. Kagway pagid sa may nakasulod sila nga tribo, nga nakagwa buhi. So gintinguan sining 5 ka American missionary nga sudlon. Kag pag-abot nila, pinamatay sila. Isa ni si Jim Elliot. Amo ni ang bana ni Elizabeth nga nagsulat sining libro, Through Gates of Splendor. Kag yagin quote ining hambal sa iya bana. He is no fool who gives up what he cannot keep to gain what he cannot lose. No? Hindi buang ini nga tao nga maghatag umadulaan sa mga butang nga hindi niya man matago, sa baylos ang butang nga hindi na madula sa iya. No? Whatever treasures on earth that we share, why na nadula sa aton actually? Kag kung anong bunga sina, hindi nagid madula sa aton. The second point that I'd like to stress, no, siling nakon kay na the first point is treasure is not temporal but eternal. The second point of these treasures in heaven is that these treasures does not darken but illumine the eyes. No?
verse, basahon nato, no? 22 hasta sa 23, no? The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. But if your eyes is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? Sa malawig nga tinawag ni ginabasa na ako ni Nibala, no? Sa masami gina-interpret na ako nga lain naman niya ang tema sini, no? Si Kristo nagambal sang heavenly treasure, tapos ginsugpo niya man niyang mata, no? Lamp of the body. Tapos ato ang pagkabalaka sa pagkaon kag bayo, no? Pero sa madamo nga mga minsay kag commentators na akong ginbasa ga alalangot initanan sa treasures in heaven or heavenly treasure. The lamp of the body is the eye. No? This treasure, heavenly treasure, does not illumine the eyes. Does not darken, but illumine. Wala nagapadulong. Kabalo ka mo, ining bahandi sa kalibutan, amo ang nagalipod sa aton insakto nga panulok. No? Nga hindi kita makakita sa matutuod nga realidad sang kabuhi. Treasures in the world are blinding our eyes. No? Amo ni grabe magbulag sa aton mga mata. Bisan pagani, no? Sa aton judiciary, sa mga justice system, tabuni lang balas ang kwarta ang mata sang mga corrupt nga judge or ano, no? Kaya hindi na makapamatbat sang insakto. Grabe ni bala ang kalibutanon nga manggad, magbulag sa aton. Mga hinigugma. Amo ni ginapaandam sang Dios sa aton, no? Earthly treasures or material things could blind our eyes. One of the greatest temptations that our life needs to reckon with is the lust of the eyes. No? Kisa kakadula aton pagtuoy kung anong aton makita. No? Lust of the eyes. We should live by faith, not by sight. The eye is full of light, is a life lived by faith in the eternal promises of God. When our eyes are focused on earthly things, our sight is all blurred and darkened. Kag kun malulong na gid bala ang aton panulok sining dutanon nga bagay, nga hindi na kita makakita sinang mga langit nun nga bahandi o manggad ari na lang sa dutanon, sining ni Jesucristo do ano kadulum sinang imo panulok. How great is the darkness. No? Kabay nga hindi kita, no, mabiktima sini. Kabalo ako, nga mga di tumulooti, ang ila focus, ang ila attention, ara na lang yan sa mga kalibutanon nga butang, kaya ang ila kabuhi, life and death, nasandig na lang dira. Pero lain kita iya eh. This world is not our home. No? Hindi kita magkabulag, sining aton balay sa puluyan, hindi man aton matiniran. Hindi kita dapat mangin kaangay sining mga katawan, nga ngila pananawon gid lang niya kwarta, propiedad, manggad, or ano dili sa kalibutan. No, we are not. Ang ato niya panulok nagalapos. We have these eyes that can see the reality of life. Kag ano ang real? Anong matuod? Mga langit noon nga butang. Kung akong pagkumpara, ining dutan, anong fake ni? No, mga fake ni? Ano ang genuine? Mga dutanon nga bagay, mga peke, ang mga langit noon nga bagay, amo ning genuine. Kaya amo ning naga-last forever. This world is a sinking sand. And no wise man would ever build a mansion in a sinking sand. Amo natandaan naton. No? Kung ini bangko, it's going to be bankrupt. And nobody would like to deposit sa isa ka bangko nga mabankrupt. No? Amo ni mga hinigubay ning kalibutan nga aton ginaistaran.
Dumdumon naton ini. Dapat hindi hugot. Halugan naton. Wala ako nagasiling nga mga butang sa kalibutan hindi importante man. Puhalugan naton, no? Sa pag-uyat sini. Hindi naton pag-iupod lang atong balatyagon. Where your treasure is, there is your heart also. No? Kay kung diri ang imo tagipusoon, siling na konti frustration, disappointment ang imo maangkon. Amo ning ginhambal, no, sang verse 21 nga gusto na akong tagan emphasis. For where your treasure is, there your heart will be also. That is why si Apostol Pablo in 2 Corinthians 4:18 siling niya, sa amon bugos na kabuhi, way kami nagalantaw sa mga butang nga makita, kundi sa mga butang nga hindi makita. In other words, wala kami nga nag-focus sa amon bilog nga kabuhi, attention, pusoon, sining mga butang nga makita, sining kalibutanon nga butang kay ini temporaryo. For visible things are temporal, but things that are invisible are eternal. Kundi ang amon niya focus yari sa mga butang nga hindi makita. Kagtungod sini si Apostol Pablo nakakam up sa sining konklusyon sa iya nga kabuhi in Philippians 3:7-8. But what things were gained to me, this I have counted loss for Christ. Yet indeed I also count all things lost for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and I count them as rubbish, that I may gain Christ. No? I count them as rubbish. Ining bagay balang ginapakabugal, ginapakamahal sang kalibutan. Siling ni Apostol Pablo, diri man ko anay, pusubong, ginakabig ko ni siya nga basura, kung ikumpara sa excellency, sining treasure nga ara sa kay ni Kristo. That's why ginhambal niya sa siniman nga mga passages, nga kita do kaangay sang lunang, a vessel of clay, but inside this vessel is the treasure. May ara mangkat, and that is Christ. Kag siling ni Apostol Pablo, I'm willing even to break ining suludlan nga mabuka, no? Lamang mapahayag ining imahin kag ang glory ni Kristo nga yari sa sulod sining akong lawas. The third point I'd like to stress, no? This treasure brings no worry but faith, no? Ini bilang heavenly treasure, no? Wala ni siya sang pagpalibog, no? Kundi pagtuo. Kay kung naton hangpon, ang kalibutanon nga bagay, napunan ni tanan sang libog, no? Kaunon mo, bayuon mo, kung ano pa, no? Ang worry bala, associated niya sa earthly things, ha? Tandaan naton. Pero ang mga bahandi sa langit, associated niya sa pagtuo sa Ginoo, no? So, anong hambal niya diri, no? Verses 25 hasta sa 33, no? Basahon naton, no? Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Is not life more than food, and body more than clothing? Hindi ba lang kabuhi, labaw, sa pagkaon, kag sa bayo, ubiste. Ang life nga gina-refer di ni Kristo, ang matutuod nga life, real life, life nga sa Diyos. Labaw niya, sang sa pagkaon, ubiste. Kaya kung naton hangpon, ang kabuhi tara sa Ginoo. Our life is in the hands of God. May pagkaon na ubiste, kag gusto sa Ginoo nga buhion niya ka. Sufficiente ka man sa pagkaon, o sa bisik, kag gusto sa Ginoo, kwaon niya gid ka. Our life is more than food and raiment because it is in the hands of God.
Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap, nor gather into barns. Again, gimension na kung diri ang budiga, no? Wala sila nagatipon. No? May saving kag sa wala kung patyon kasi ngilong patay kag idya. No? Atong rich yang isa ka mangunguma, no? Nga nagpatubas ang madamo, nipatay sa Ginoo nga damo iya patubas, no? They nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not more than value than they? Which of you, by worrying, can add 1 cubit to his stature? Ang ginambali cubit, kataason, pero ang original sini, can add even 1 second to his life. No? Ngaway na sang isa sa aton, nga makadugang o makasugpon, sang tion naging talana na sang Diyos sa tagsa kay isa sa aton. So hindi ni mabulong pagi sa pagkabalaka. No? Ini nga mga bagay. So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. The lilies of the field, nagkambal sa sambayo, no? Nga kung gin-miss lang na kung diri ang verses, no? 30, 31 hasta sa 32. Nga ang ginahambal dira, nga kung ang Diyos nagpabayo sini, nga buwas isunugon man lang o malaya, ano pagidayhan ka mo? May mga bagay ba nga short-lived, no? Kung kaysa may mga occasion sa aton eskwelahan o diin nga mga okasyon, nga gina-require ang atong kabataan nga mag attire sa isa ka costume, no? Ti isa mala nakagamit, no? Bakal kagid malahalon. Sang tiyempo namon anay gani papel di hapon nan tuya, no? Nga pagkatapos magisi man lang, no? Kay kalipot man lang. Tagaan mo ginapresyo nga kalipot. Barkli lang baratuhon, no? Puno sining sang Dios ining mga leryo nga kalipot lang sa tinion gin pabayuan sang Dios nga bisan si Solomon hindi makatupong sa katahom. So ginpatahom sang Diyos, ining malipot lang, kamuya. Ano kamo ka-importante sa Diyos? Gani ang aring iya conclusion, no? Mga kauturan. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek first ang order diri bala kingdom o galing ang order sa kalibutan niya, ginauna nato ng all things, no? Amo nang kamaturan eh. Ginauna nato ng tanan, ang aman bala, ang ginaaman sang Dios. Amo ling aton ginauna, nalimtan naton ang prioridad, ang ginarian sang Ginoo. Seek first the kingdom of God. Anong buot silingon? Ang pinakasimple sini, magkabuhi ka bala. Nga nagakabuhi nga mami natudon bilang kabahin sang ginarian ngang imuhari among Dios, no? Magkabuhi ka sang totoo bilang isa ka syudadano sang isa ka ginarian nga ang Dios among gahari, no? So simple lang, magkabuhi ka ba lang matuod nga Kristiyano nga anak sang Dios. And all these things, ini mga bagay nga mga aman, idugang na lang na sa Ginoo sa imo. So, ang problema kay kung unahon ta ining mga ginadugang, we are in a wrong priority. Siling lakon, ti ining mga butang sa kalibutan importante, kakinanglano naton. But the things of the world are more satisfying when they are of secondary rather than primary concern. Amo na isa ka importante nga bagay. Mapuslan gid naton, ma-enjoy gid naton ining mga butang sa kalibutan kun una sa tanan unahon naton ang Dios. No?
Kay ini nga mga bagay ginhatag sang Dios sa aton for our enjoyment. Let me conclude no, sa aton mensahe sa sini nga aga. Una anay, I'm sorry, no? Na-miss na ako dira ang update no sa aton nga mensahe. Pero gusto na ako na na-cite bala ang Luke 16:9. Luke 16:9, no? Gin-quote na ako diri ang New Language Translation, kitama ka clear, no? Kag sa sini, naghambal, here's the lesson. Ang story diri sa Luke 16, para nga mapatag na kon, yadtong unprofitable steward o kung dishonest steward. No? Ito ba lang istorya sa Biblia nga may isa ka tulugyanan nga nagwaldas sang propiedad sang iyang agalon. No? So, sang ginwaldas, ginpahalin siya. Sang ginpahalin siya, siling niya, ano ning mayo, kay gipahalin ako. Hindi na ako makatrabaho, bugat, kay gulang na ako. So, nakadto sa mga kliyente sang iya agalon. Kaya gintagaan discount, no? Pilang utang mo sa akon agalon? 100 bariles nga oil. Okay, sulat nanda 50. Kaya isa kadto siya, ginpang discount siya. Kaysa tinutuyo, nga kung makahatag siya pabor sini, kag kumawadan sa obra, makakadto siya. No? Makakadto siya. Sining mga taong itagaan niya pabor. So siling sang manggaranon nga tag-iya. Grabe ka-wise, no? Ka-wise, nawaisan niya pagit ko. Kag diri nagkomentar sa Ginoong Kristo, no? Siling niya. Nga ining mga katawan sa kalibutan, mas maalam pa sang mga katawan sa kapawa. No? Ang ginahambal ni Ginoong Kristo, mas maalam sila mag-aman o magpreparar sang ila palabuton, sang sa aton nga mga tumuluo, nga magpreparar sang aton palabuton dito sa kaupod sa Ginoo. So that's why naghambal si Ginoong Kristo sa sining Luke 16:9. Use your worldly resources, no, to benefit others and make friends. Then, when your possessions are gone, they will welcome you to an eternal home. Make yourselves friends of mammon. Nga kung nadula nila sila, they will receive you into everlasting habitation. So, ang hambal ni Kristo, kamo nga mga di tumuluo, mas maalam magpreparar sa inyong palabuton, di kabalo ka mo, mag-secure sa inyong future, sang sa mga katawan sang Diyos. So, ari ang antidote dira, no? Para sa aton nga magmaalaman kita. No? Gamiton naton ining earthly mammon, ining manggad o propiedad, no? Agod, nga kung nadula ginman ini, may mabaton sa aton, gikan sa langit. That's why, maproceed ako sa sining aton conclusion, ang ginambal. The Word of God tells us that earthly possessions are not for accumulating. They are for distributing in the ways that Christ is honored and our joy in heaven is increased. When we give generously, we are building up treasures in heaven, which will not only serve as a welcome party, but will continue to adorn our everlasting habitation in the presence of our loving Father. Magapangamuyo kita. Langit no lamon niya Diyos, nagapasalamat kami sining tinion nga kami naka-share sa imong mga pulong, sining mga kauturan. Kag Ginoo, it is my prayer that through this message, you will speak to each of one personally and convict us, make us realize of our shortcoming as a child of God. Kagbuligi kami Ginoo, nga amon ini
ma-reform ini nga mon kabuhi nga maginsakto suno sa imo kabubuton. Kag kabayo Dios ini magapalayon sa pagpabilin sa tagsagit ka tagipusoon sang nakabati. Ini nga akong pangamuyo sa ngalan kag sa kadayawan ni Ginoong Kristo. Amen. Oh, let it be great. Hello. Dalayaw na Ginoo no sang atong misayeng again hatag saton o gitugan saton ni Pastor Elvis Olivares. So padayon for our announcement. For next Sunday, June 14, 2020, aton nga speaker no si Elder Gerson Canyal kang aton nga flower sponsor ang lumawag Byron family. Aton nga schedule of services next Sunday ipagalimit nato no sa aton nga creeds and confession class that will start at 6:30 in the morning and 8 o'clock ang aton formally start ang aton nga worship service 8 a.m. No? So we have here an announcement no. So samtang while the opportunity is here, ang Young Proof nga group is planning to enroll a few choir members of voice class nga to be headed by or ipaga-train ni Ninong Irvin Lumawag no. Either they will be enrolled to a 5 or a 9 session nga klase or nga class. Ang Young Professionals group has already started. We have already started the gathering of pledges. What we still need to reach a certain amount no para baga-sponsoran ang aton nga 3 students. So we are urging church members who are able to help in any amount for this project, as this will not only greatly improve no ang aton nga choir, but will teach our youth proper and healthy ways. So one of the main focus no sa ini nga class is ang ilagid nga singing and at the same time ang ilang nga discipline. Should there be any no for those who wants to pledge no, i-care off lang ni Shanin or ni Nang Faith or directly contact ng Ping for the pledges. So meron pa tada further announcements? Okay. So kung wala na ta further announcement, no, we will proceed to our closing hymn, no, Take My Life, page 373 no sa aton hymnals. Ready, sing. Take my life and let it be consecrated and Lord to thee. Take my moment and my days, let them flow in ceaseless praise. Let them flow in ceaseless. Second stanza, mga Bible sumayan, is Pastoral Marquez, together offering. Take my feet and let them be sweet and beautiful for me. Take my voice and let me sing, always only for my King, always only for my King.
let's all sing our doxology song. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him who creature here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, mga bayada si nung Mariano sa pag-close up to in prayer. Amay na mga langit no, nagpasalamat kami sining adlaw. Gintipon mo kami, nga masimba ka namon sa Espiritu kamaturan. Thank you Lord, si mo bugay, kagaloy na kapadayon sa amon. Thank you Lord, si mo divine providence. Nga sa gihapon, wala mo kami kimpabayaan sa amon nga financial kag spiritual nga kinanglanon. Thank you Lord sa paghikot mo sa mga kauturan nga sa gihapon sang ilabulawanon nga tagipusoon nga nakabulig si mo kanakan. Salamat Lord sa nga tion nga nasimba kid namon kag nakahimaya kami sa imong ngalan. Salamat Lord sa mensahe sang ambanon sa wali nga ipadala mo sa imong alagad. Thank you sa kaalam ginatag mo siya. Kag salamat sa itong reminder sang wali nga nanungod Lord sang treasure in heaven. Nga dapat hindi kami, Lord, magtingwa sa mga butang nga dutanon, nga temporary lamang, kundi maghimulat kami sa butang nga langit nun, nga wala sang katapusan. Salamat man amay sa nga tion, nga balik naman kami sa among mga tayo sa nupiring, nga ginbugay mo sa amon. Kabay, ikaw magpakami sini. Kag Lord, ubay kami, nga sa gyapon, nga magkabuhi kami nga matarong kabalaan, nga mangin epektibo kami nga asin kakapawa sa pag-share sa mayong balita. Kagabay Ginoo nga siningation sa among pagtipon, mahimaya kag mapadunggan gid ang imong ngalan. In Jesus' name, amen. Benediction by Pastor Elvis. My beloved brothers and sisters in Christ, the Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance on you and grant you peace. This I pray in the blessed name of our Lord and Savior Christ Jesus. Amen. Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. And be gracious. The Lord be gracious, gracious unto you. Ginapangabay gali ang tanan no sa magpungko lang. So we will not line anymore no sa pagkuha sang food. Somebody nga mayara ta gin-assign no nga para mag-distribute sang aton nga food packs. Thank you. Okay. So, gapasalamat kita sining